Mga pamilya na namamasyal pagka mahal na araw, kami hindi pwede. Kami nandito siyempre lagi at nandiyan siya kasi. Hindi namin siya pwedeng iwanan o talikuran. So, parang litrato lang naman niya. It reminds us of the person or the na naging parte ng buhay. Nagiging inspirasyon para sa amin na, yung to follow kung ano yung ng Panginoon na para i-adapt din namin sa buhay namin. Kahit na ako niyan, kahit mga imahen, siyempre mahal mo din. At ang pag-aalaga mo, parang isang isang kasama mo rin sa pamilya na isang kwan siya dyan, nandyan siya. Siyempre, iingatan mo. Napunta ko dito ng 1960. At dinatang ko na every mahal na araw, ginagayakan namin yan. At nandito yung aking biyena na nanay edad. Ang sabi niya, panahon pa yata ng Lola Brigida. Yun ang mother niya. Ganun lang, every mahal na araw, lalabas namin. Katulong na ngayon ako sa pagbili ng mga bulaklak, mga ganyan. Ako na lumalabas kasi matanda na rin siya eh. Ngayon, after 2 years, namatay naman siya. So, kami na nag-take over. Noon, nahihirapan pa ako dahil hindi ko alam kung paano. Siyempre, basta na lang, mabuti na lang may mga dumarating na mga katulong na siyang tumutulong sa pag-aayos. Iyon, ganun na lang. Tapos ako na natuto, nagpapagawa na ako ng mga damit. Every time, siyempre ako nang kuwan. Lahat-lahat ako nang nag-aasikaso. Ganun na lang. Hanggang ngayon, matanda na ako. Sila naman, dapat naman sila magte-take over naman. Usually, inuutusan yung kung sino yung mga nandito, yung karo, ilalabas yan para linisan, tapos iset up yung mga ilaw. Holy Tuesday, pumupunta ako dito para bihisan si Magdalena. And then Holy Wednesday, dumadating na kami. Yung generation namin, tulong-tulong na. May in charge sa flowers. Dati nagpapaayos pa kami. May tinatawag ang mama na mag-ayos ng bulaklak. Pero lately, parang kami-kami na lang din yung nag-aayos ng flowers. Tapos nilalagyan ng palda yung karo. Kami-kami na lang din ang tulong-tulong in time for the procession ng Wednesday. Kasi 3 times siya sinasama Wednesday, Friday, and Easter Saturday. Yung karo na yun, ilang beses na namin, hindi naman tatagal yan ng hindi, kung masisira din. Kaya kumisan, ayun, tumatawag pa kami na para gumawa doon sa karo. Kasi yung karo na yan, kaya naiiba sa mga karo ngayon, maliit siya, masyadong antigo. Yun dati pa, yung luma na karo. Kaya siyang naiba ngayon, ang gaganda ngayon, lalaki at kuwan. Kaya makikita mo ibang-iba sila. Mamatay yung mother niya, 1960s. Yung mga coins na inabot namin dito, kinuha niya at pinagawa yon. Pinakuan uli yung pila kasi nga kalilinis ng kuwan, nawawala na yung silver, lumalabas yung tanso. So, pinagawa niya. Pinatunaw yung mga coins. Ayun, nawala din. Sabi sila na talaga lahat ng mga naiwan yan, magpapatuloy. Promise niya sa nanay niya. Siguro naman, dahil sa pag-aaruga namin, basta alam namin na nandiyan siya lagi. Kasama siya namin dito at parang ibig ko sabihin, nandyan din yung kanyang kuwan. Hindi nawawala yung pagmamahal niya sa mga nag-aalaga sa kanya.
One of the few traditions na nagbabayang talaga sa family kasi syempre may like kami yung may kanya-kanya din naman kaming like pa-family din and then meron kami mga kanya-kanya din mga pinagkakaabalahan, but we see to it na pag Holy Week talagang sacred yun. Talagang hindi kami nagpaplano ng anything like lalabas, magti-trip. Basta alam namin na reserved yung Holy Week na yon for the family tradition. So yon hindi nawawala yun. Kahit na ako niyan, kahit mga imahen, siyempre mahal mo din. At ang pag-aalaga mo, parang isang kwan mo din, isang kasama mo din sa pamilya na isang kwan siya dyan, nandyan siya. Siyempre, iingatan mo. Marami na rin yung nagsasabi kasi na why do we keep the tradition? So parang litrato lang naman niya. It reminds us of the person or the na naging parte ng buhay. And nagiging inspirasyon para sa amin na yung to follow kung ano yung ng Panginoon na para i-adapt din namin sa buhay namin. And then i-impart din namin sa aming mga anak para magpatuloy. Totoo lang. Habang yung ibang mga pamilya namamasyal pagkamahal na araw, kami hindi pwede. Kami nandito siyempre lagi at nandiyan siya kasi hindi namin siya pwedeng iwanan o talikuran. Pag nagpaplano kami, parang lagi namin siya tinitignan, kailan ba yung Holy Week? Kasi hindi kami pwedeng magplano ng anything within that week. Alam namin na meron kaming ginagampanan during that time.